Praise the Lord! Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At pasensya na po kayo kanina dahil tinesting po namin yung itong pero at least kung okay na po. Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At tunay nga pong napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikisa sa gabing ito. Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At tunay nga pong napakadakila po ang ating Panginoon. At binabati ko po kayo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. At kasama ko po ngayon ang mga junior worship team na magpupuri at sasamba po sa ating Panginoong Diyos. So, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo mabati po na isa-isa dahil malayo po kayo sa akin sa camera. Kasi ito yung isa delay. Pero mamaya, kablaawan kayo, itinagan ni Apo ting Jesucristo. Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At salamat sa Diyos dahil pauwi na yata ang bagyo. Tayo po'y naging safe po. So, samahan niyo po kung magpuri po sa ating Panginoong Diyos. Samahan niyo po kung sumamba sa ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay umawit para sa ating Panginoong Diyos. Good evening, Uncle Balong, Sister Merlita Rillion, sa lahat po ng nakikisa. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po umawit po, awitin po natin yung awitin po ng victory worship na Radical Love. Hallelujah! Hey, we worship you. You found me in my darkest hour. Gave me hope and gave me life. Gave a love that's greater. You lead me out of darkness into your light. I was blind, but now I see. Your mercy has set me free. Your favor's all around me. Your radical love has found me, and now I see. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. I was blind, but now I see. Mercy has set me free. Your favor is around me. Your radical love has found me, and now I see. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Come on, say. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Oh, yours, Lord God. Hallelujah. Don't sing, I giving up my own. I giving up my own for you and you alone.
sacrifice. I'm laying down my life. I'm giving up my all for you and you alone. For your sacrifice, I'm laying down my life, the price you paid. Erase my sins now, erase the price you paid, the life you gave, the cross and the grave. My sins now erase. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name. Holy, holy Jesus. Holy Lord. We magnify your name. Salamat po sa gabing ito, Panginoong Diyos, na kami po'y muling binigyan mo ng pagkakataon na kami po'y makalapit sa inyo at makapagpuri, makapagsamba sa inyo, Panginoong Diyos. At wala pong makakahadlang sa gabing ito ang aming papuri at pagsamba na para sa iyo lamang, Panginoon. At patuloy ka naming aawitan as we acknowledge your presence tonight, Lord God. We worship your name. Buong buhay, buong puso, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. As we proclaim and let's declare the greatness of the Lord. Awitin po natin yung awitin pong our God. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you. Jesus, we worship you. Come on, church. Let's worship our Lord. Holy, let's declare the greatness of the Lord tonight. Hallelujah. Lord, your name. Holy Jesus, we worship you. Hallelujah. Don't sing water. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Come on, sing, none like you, Lord. None like you. Come on, sing, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Hey! Oh, we worship you. Oh, you're so great, Lord. Hallelujah. Into the darkness you shine. Out of the ashes will rise. There's no one like you. Come on, sing, none like you, Lord. None like you. Oh, our God, hallelujah. Our
Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, yes, Lord, our God. And if our God is for us, then who could never stop us? And if our God is with us, then one can stand again. And if our God is for us, then who could never stop us? And if our God is with us, then one can stand again. And if our God is for us, then who could never stop us? And if our God is with us, then one can stand again. And if our God is for us, then who could never stop us? And if our God is with us, then one can stand again. Your name, hallelujah. Our God is greater, our God is stronger, hallelujah. We worship your name. Come on, let's worship. Let's give the highest praise to the Lord. Oh, glory, glory, glory to your name, glory to your name. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, oh, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Come on, sing us a prayer to the Lord. Our God is greater, our God is stronger. Yes, Lord. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Come on, sing with our heart. Sing, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, come on, sing, our God. Oh, our God is great. Come on, with all our heart, with all our strength. Hallelujah. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God,
holy. We worship you. We worship you. Hallelujah. We worship you. We worship you. Hallelujah. You are our healer. The great God. You deserve the highest praise and worship tonight, Lord. Ikaw lamang po ang tinataas po namin at dinadakila sa gabing ito. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataon. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil muli narito kami na nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. At sa bawat nakikiisa, Panginoon, na mga kapatiran, malalayo man po sila sa amin. But I pray, Father God, at naniniwala po ako, Panginoong Diyos, ng iyong banal na presensya ay patuloy, Panginoong Diyos, na nakikialam sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Holy Jesus, we worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakasarap pong magpuri. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We bless your name, Lord. We magnify your name. Hallelujah. You deserve, Lord, the highest praise and worship tonight. Hallelujah. We magnify your name, Lord. We magnify your name. We magnify your name, Lord God. Glory to your name. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Come on, sing holy. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. With all our heart, as we feel the presence of the Lord, holy, holy. Come on, sing holy. You are holy, Lord. Hallelujah. You are holy, Lord. You are holy. Come on, sing. You are holy. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Hey, holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Here I am, take me as an offering. Yes, Lord. Here I am, giving. Sing every heartbeat. Every heartbeat for your glory. Take me. Take me, Lord. Hallelujah. Don't sing this alabaster jar. This alabaster jar is all I have of worth. Break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires and the fullness of my joy. Like you spilled your blood, I
I spill my heart to my King. Here I am, take me as an offering. Sing, here I am, here I am, giving. Sing, every heartbeat for your glory. Sing, here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Hallelujah. We bless your name, Lord. Salamat, Panginoong Diyos, at naniniwala po kami na ang gawain po namin ito ay magiging matagumpay muli. And we claim all our prayers tonight. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na inihanda mo na ang pagpapala ng bawat isa. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na patuloy kang nariyan para po sa amin. At ikaw lamang po ang tinataas po namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. God bless po sa inyong lahat. Dadako na po tayo sa pakikinig po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Akin pong itutuloy po yung salita po ng ating Panginoong Diyos. Salita po ng ating Panginoong Diyos na ating pong napakinggan kaninang umaga, na it's all about the success of life. Na nakita po natin kanina yung rule. The rule of success. Okay. Titingnan po natin dito yung pong hindrances sa pagiging matagumpay po natin. Kung ano po yung pwedeng makakahadlang, bakit nararanasan po natin, bakit nandyan po na lagi po tayong napi-fail, bakit nandyan po tayo na laging hindi po nagtatagumpay. Parang delete, hindi ko masyadong makita. Okay. Pakitingnan na rin, Kuya, doon sa mga prayer requests. Baka may mga nakatype po na prayer requests. The hindrances of success. Kanina, i-review po natin yung kwan po natin kaninang umaga na rule of success. Ito po yung mga rules of success. Number 1 is put God first. Number 2 is follow the book. Number 3 is never give up. At yun po yung rules po natin, yung rules of success. And ang susunod po na itutuloy po natin itong topic po natin. It's all about doon po sa hindrances of success na minsan hindi po natin napapansin na nagagawa po natin palang mga bagay na ito at ito po pala yung nagpupush po sa atin o ito pala yung humahadlang ng pagpapala ng Diyos, humahadlang sa katagumpayan po natin sa buhay, humahadlang sa bawat ginagawa po natin na gusto po nating makamtan sa buhay. Number 1, mga kapatid, number 1 of hindrances of success is in Hebrews chapter 4, verse 6. Hebrews chapter 4, verse 6 and 11. Babasahin ko po, itatype mo. Salamat sa mga kabataan itong kasama ko ngayon. Si Kuya Enoch, Kuya Aaron, Kuya Ken, Ate Kayla, and Kuya
Enoch. Hebrews chapter 4, verse 6 and 11. Okay? Sabi po dito, Hebrews chapter 4, verse 6, sabi po dito, verse 6, therefore, since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, God, because of their disobedience. Verse 11, tatalon po tayo sa verse 11, let us therefore make every effort to enter the rest so that no one will perish by following their example of disobedience. So, ang una po na hindrance of our success is automatic po yung disobedience. Sabi nga po natin nung Sunday, ay napakaliwanag po nung Sunday. Kung susunod ka sa Panginoon, mararanasan mo ang pagpapala. Pero kung magdi-disobey ka sa ating Panginoong Diyos, ano ang magiging kakahinatnan, ang magiging epekto? You will be cursed or you will not be success or nandun po na mapapahamak ka lamang. Yun lang po, dalawa lamang po pagpipilian po natin. Pero bakit kung minsan napakahirap pong sumunod sa ating Panginoong Diyos, di ba? Alam na nga po nating mali kung minsan, pero nagpapatuloy pa rin po tayo doon po sa mali na bagay na sinasabi po natin. At isa po ito na hadlang sa ating isa pong hadlang sa ating katagumpayan, sa success po sa buhay po natin, it is the disobedient. Napakarami po nating makikita, mababasa po na salita po ng ating Panginoong Diyos na kailanman hindi po nagtagumpay ang mga taong nag-disobey at sila po'y napahamak. For example, si Akan, kung naalala po ninyo, si Akan na hindi po nila sinunod, tinago po niya yung mga magandang damit, magandang mga alahas, di ba? Sinabi ng Diyos na wag silang gagalaw sa lugar na yon at iiwanan lamang po nila. Pero kinuha po niya ang mga bagay po na ito. At yun po ay kinapahamak po niya, hindi lamang po siya, kundi ang buong pamilya po niya at buong Israel. Sino pa? Si Jonah, na inuutosan ng Diyos na pupunta sa Nineveh, pero iba pong lugar ang kanyang pinuntahan at ano pong nangyari sa kanya, nagkaroon po ng malakas na bagyo, and then tinapon po siya, nagpatapon po siya, at ayun po, kinain po siya, nilunok po siya ng isang malaking isda, at tumira po siya ng 3 days and 3 nights. Tingnan nyo pa rin doon mga kapatid, napakabuti pa rin po ng ating Panginoong Diyos. Sino pa po yung mga nag-disobey? Napakarami po mga nag-disobey na naranasan po nila ang curse, naranasan po nila ang kapahamakan. Napakarami po na mga salita po ng ating Panginoong Diyos. At sa mga nag-obey naman po mga kapatid, sa mga sumunod sa ating Panginoong Diyos, nagtulnog kakabsat sa mga nag-obey sa ating Panginoon, ano ang naging kahinatnan po nila? Ano yung mga naging epekto sa kanila? Ano yung naranasan po nila? Number one example is Noah. Sumunod po siya sa ating Panginoong Diyos na kahit binabatikos siya, kahit pinagtatawanan po siya na nagpapatayo po ng isang malaking arko, ay nandun pa rin po na sumunod pa rin po siya, nagpatuloy pa rin po siya, nag-obey pa rin po siya sa ating Panginoong Diyos. And then one day ay dumating na po yung tinutukoy po nating universal flood at nagkaroon po ng flood ng buong mundo at ang tanging pamilya niya lamang po ang nasave. Sino ba po ang mga nag-obey na pinagpala po ng ating Panginoong Diyos? Si Abraham, mga kapatid, di po ba? Dahil po sa kanyang pag-obey sa ating Panginoong Diyos, pinagpala po siya ng ating Panginoong Diyos. Si Joseph, pinagpala po siya. The 3 men of fire, kung kilala niyo po mga kapatid, the 3 men of fire, Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi po sila tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, na kahit ipinag-utos ni Haring Nebukadnezar na nagpatayo po ng isang golden image na pag tumunog ang dambana ay lahat ng mga tao sa lugar na yon ay yuyuko at magpupuri sa golden image po na ito. Pero hindi po sila sumunod, kundi sumunod pa rin po sila sa ating Panginoong Diyos.
sa ating Panginoong Diyos. Hindi po sila nagpuri sa Diyos-Diyosan. Hindi po sila sumunod sa sinasabi ng hari dahil ang tunay na Diyos ay buhay. At alam niyo mga kapatid kung ano pong nangyari. In short story, ay nagalit ang hari dahil hindi po sila sumunod. At nung nagalit ang hari pong ito, ay itinapon po sila sa napakainit po na orno. Or sabihin po natin, Ilocano kakabsat, orno ko na. At tinapon po sila doon, pero anong nangyari mga kapatid? Yung 3 tao na nandun sa loob ay hindi po nila nakita ang 3 tao, kundi nakakita po sila ng 4 na tao sa loob po ng pugon po na yon. And that is our Lord Jesus Christ, ang ating Panginoong Diyos, na siya pong sumama po sa kanila at ni amoy ng sunog ng buhok ay wala pong nasunog sa kanila. And that is the effect na patuloy po tayong mag-o-obey sa Panginoong Diyos. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo sa gabing ito, mga kapatid, magpatuloy kang sumunod, magpatuloy po tayong sumunod sa Panginoong Diyos, magpatuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoong Diyos, tuparin po ang mga utos po ng ating Panginoong Diyos, and God will bless our life. Number 2 is, dito po, okay, number 2 is the laziness, katamaran. Ayan na, katamaran. Bakit hindi tayo nagtatagumpay kung minsan? Dahil po sa katamaran. Napo iti kinasadot kakabsat, masadot nga agbasa ti sasaw ti Apo, masadot nga agdengeg ti sasaw ti Apo, tinatamad na magpuri sa Panginoon, tinatamad na manalangin. Ang dami po niyang gustong, ang dami pong mga kinakatamaran po niya. Kaya po, hindi po nagtatagumpay sa buhay because of laziness. But, mapag-aaralan po natin, tingnan po natin ang isang example po na in Proverbs chapter 6, verse 6, nga kung na Ilocano kakabsat, in kakuton kinsadot, tautubom iti daldalan na. Naging example po ang langgam. Kung gaano po kasipag ang mga langgam na ito. Pero dito, isa pong hadlang sa ating pong katagumpayan sa buhay ay yung pong katamaran. Iti kinasadot kakabsat. Kung tinatamad kang magpuri sa Panginoon, kung tinatamad kang manalangin sa Panginoong Diyos, wala kang aasahan. Tingnan po natin dito. Proverbs chapter 24, verse 30 to 34. Proverbs chapter 24, verse 30 to 34. Yan po. Ano po yung una? Disobedience. Pangalawa is laziness. Yan po ang mga pwedeng humadlang po sa ating pong success in life. Okay, sabi po dito, Proverbs chapter 24, verse 30. I went past the field of a sluggard, past the vineyard of someone who has no sins. Thorns have come everywhere. The ground was covered with weeds, and the stone wall was in ruins. I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. And poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. So napakaliwanag po dito mga kapatid na wala pong mangyayari. Kaya nga may kasabihan din po tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan din po nating gumalaw. Kailangan din po nating magpursigi. Kailangan din po nating ipakita. Pastor, ang hirap naman ng ganito. Pastor, ganito pa rin palagi. Pastor, kastoy. Ang dami mong mga reklamo sa buhay, pero ginawa mo na ba yung best para sa Panginoong Diyos? Kung minsan po kasi ganun ang tao. Ang dami po nilang hinahanap sa Panginoong Diyos. Ang dami po nilang gustong makuha, gustong makamtan sa buhay na hinihiniling po nila sa Panginoong Diyos. Pero ang problema,
Wala naman po silang ginagawa. Pero ang problema, wala man lang po silang maipakita na ginagawa para sa Panginoong Diyos. Tapos sisisihin ng Panginoon, Lord, talagang hindi mo ako mahal kasi ganito na lang palagi. Pero ang problema, mga kapatid, ay yung katamaran. So yun po yung number 2, the hindrance of success is laziness. And the third one is, ito po, the third one is love of the world. Yan. Ang ibig pong sabihin, ang pagmamahal sa mundong ito, ang pagmamahal sa makamundong gawa, ang pagmamahal sa mundong ito na ang mundong ito ay ito po ay hindi po ito permanent na tirahan po natin. Hindi po dito ang tunay na citizen po natin. Ang tunay na po na citizen po natin ay yung inihanda po ng Diyos para po sa atin. Pero ang isang naging problema is to love this world. Dahil ang ibig pong sabihin, pag to love this world, ang pagmamahal mo sa makamundong gawa, ang pagmamahal mo sa ginagawa po ng mundong ito. Isa pong hadlang kung bakit ang isang tao ay hindi po nakakamtan ang success in life. Dahil po sa mundong ito. Dahil po sa pagmamahal niya sa mundong ito. Masyadong, sabi ko nga po kaninang umaga, success in life, it is not only about money. Success in life, it is not only about fame. Success in life is not only about materials. Pero ang tunay po na katagumpayan ay yung pong namumuhay ka sa ating Panginoong Diyos na may pagsamba at lagi pong kasakasama ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos. Yung meron pong kasiyahan sa puso, yung meron pong peace of mind, yung meron pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Pero kung ang mindset mo ay ang mga bagay sa mundong ito, kailanman hindi ka magtatagumpay sa buhay. If you love money, pag minahal mo ang mga bagay na ito, pag hinayaan mo na ikokontrol ka ng mga bagay na ito, kailanman hindi ka magtatagumpay. Sa mga mayayaman na tao, anong nagawa po ng pera po nila? Nag-ipon sila, ginugol nila ang panahon nila sa pagtatrabaho, hindi man lang nila napansin ang Panginoon, hindi man lang nila napasalamatan ang ating Panginoong Diyos, hanggang sa tumanda po sila, naging isang pinakamayaman po sila sa buong mundo, pero ang problema, nung matatapos ng kanyang buhay, sinong nakinabang sa kanyang mga inipon? Sinong nakinabang sa kanyang mga kinita? Hindi ko po sinasabi na bawal pong magtrabaho, pero maging balance po tayo. Tandaan po natin yan. Ito po ang pwedeng humadlang ang success in life. The love of the world. Ang pagmahal po natin sa mundong ito. Pero tandaan po natin, this is not our permanent address, permanent citizenship. But ang ating pong tunay po na citizenship is doon po kung saan inihanda po ng ating Panginoong Diyos para po sa atin. Number 1, what is the number 1? Number one hindrance. Ano yung una? Disobedience. Thank you, Ate Kayla. Number 2 is laziness. And number 3 is love of the world. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, kailanman hindi ka magtatagumpay pagmamahalin mo ang mga bagay na nandito sa mundong ito at ito ang kukontrol sa buhay mo. Kahit ikaw pang pinakagwapo, pinakamatalino, nasa iyo na lahat, magiging walang kabuluhan ang mga bagay na ito pag wala po ang Diyos sa buhay po natin. Kaya sa bawat nakikisa sa gabing ito, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta po sa gawain po na ito, pakikisa, at alam ng Diyos kung ano po yung panalangin mo sa gabing ito at ang ating Panginoong Diyos ang patuloy po na magbibless sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, patuloy pa rin po ba na nahihirapan ka or
Lagi mo pa rin bang hinahanap ang katagumpayan sa buhay? Tingnan po natin, baka ito po yung nangyayari po sa atin. Nasa atin yung disobedience, nasa atin yung laziness, nasa atin yung love, yung pagmamahal po niya sa mundong ito. Pagmamahal po niya sa makamundong gawa. Na kailanman hindi ka magtatagumpay dahil ito po ang humahadlang sa mga pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Titingnan po muna natin yung mga prayer requests. Hindi ko na po kasi mabasa yung prayer requests. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Hallelujah. Sa lahat po ng nakikisa, Sister Lisa, Dransyang, God bless po. Madam Floreda, Auntie Del, Sister Pilar, Molina, Sister Roslyn Jangjang, Auntie Nati. Sa lahat po ng mga nakikisa, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko man po mabasa yung mga prayer requests po ninyo, pero alam ng Diyos sa gabing ito at ilalapit po natin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. At tunay nga pong napakabuti po ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Tayo po'y lumapit po sa Kanya. Awitin po natin yung awiting pong iparanas mo. Hilingin po natin sa Panginoong Diyos na iparanas po niya ang patuloy po na kapangyarihan, pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Yes, Lord. Sabihin po natin, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sinasamba, iisang Diyos, sing hinahanap-hanap, hinahanap namin, kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig ng aing aming dalangin, kami katagpuin. Minsan pa, awitin po natin, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Come on, sing, hinahanap, hinahanap amin, kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig ng aming dalangin, kami katagpuin. Kaunting iparanas mo, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ng kalangitan. Dakila ang iyong come on, sing, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y
mapuspos ng lumugan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ng kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoong Diyos, dakila ka. Salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala po sa amin kung bakit po hindi kami nagtatagumpay sa mga bagay, sa mga goal po namin sa buhay. Dahil po pwede pong maging hadlang, Panginoong Diyos, ang hindi po pagtupad sa iyong mga habilin, ang pagiging tamad, Panginoong Diyos, at ganoon din, Panginoong Diyos, ang mahiwalay po sa mundong ito na patuloy pong gumagawa po ng makamundong gawa. And Father God, we ask forgiveness, Lord. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang po namin. And this night, Lord, you know all the heart of this, sa mga hearers po, sa mga kasama po namin, Panginoon, na nagpupuri sa gabing ito. Malayo man po silang lugar, na sa ibang bansa man, Panginoon. But I pray, Father God, na ikaw po ang patuloy po na manahan sa kanilang mga puso. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang patuloy po na magbigay ng kalakasan. Patuloy, Panginoong Diyos, na makialam. Patuloy, Panginoong Diyos, na mangusap sa bawat puso po ng bawat isa po sa amin. And this night, Lord, sa amin pong mga buong pamilya, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa nangangailangan, Panginoong Diyos, ng kagalingan. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, Lord, hindi ko po alam kung sino po sila. Nakikita mo ang puso po na nanalangin sa umagang ito, sa gabing ito, Panginoong Diyos. I pray, Father God, and we declare healing in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, and we will receive healing for this night, Lord. And even, Lord, sa amin pong mga pangangailangan sa buhay, patuloy po namin pinagkakatiwala po sa inyo, na ikaw ang patuloy pong makialam, ikaw pong patuloy pong mag-bless, because you are a provider, God. You are the God of provider, na binibigay pong lahat ng mga kailangan ng iyong mga anak, Panginoong Diyos. At ang tanging gagawin lang po namin para makamtan po namin ang sinasabi po namin successful in life. Success in life, Lord God, is to put you first in our life, in our heart, Lord God. Ang laging mauuna ka sa buhay po namin, Panginoon. And we will never give up, ano man ang pagsubok sa buhay, ano man ang kalagayan po namin sa buhay, Panginoong Diyos, mananatili at mananatili po kami sa inyo, Panginoon. Father God, sa gabing ito, kung meron pang muna naguguluhan, nangihina, Panginoong Diyos, unti-unting lumalayo sa inyo, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, restore that heart. In the mighty name of Jesus. At patuloy din po namin nilalapit, Panginoon, ang aming po mga pastors, mga churches, Lord. Continue to bless every pastors, Lord God, ang bawat pangangailangan, Panginoon. Ang aming mga leaders, ang aming pong mga frontliners, Lord God, ang aming pong mga barangay captains hanggang sa pinakamataas na aming pong mahal na presidente, isa-isahin mong pagpalain. Ang mga trabaho po ng mga kapatid po na ito, Panginoong Diyos, patuloy mong ibigay din, Panginoong Diyos, ang divine protection sa bawat isa po sa amin. Lord, sa mga kasama ko, mga kabataan, pagpalain mo rin ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya. Lord, sa mga mahal po namin sa buhay, sa bawat kaibigan po namin, sa mga magulang, sa mga anak, sa mga kapatid, lahat-lahat, Panginoong Diyos, sa mga kamag-anak, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, and we claim it tonight, all this prayer, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat, at maraming salamat po sa pakikiisa po ninyo sa gabing ito.
Bago po kami magtapos, pinag-instant ko na po ito na kumapa. Awitin po namin yung awitin pong tumawag ka. Sinabi po sa Jeremiah chapter 33 verse 3 na tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo at aking ipapakita ang mga bagay na hindi mo pa nakita. So, ang ibig pong sabihin na kayang ibigay ng ating Panginoong Diyos. Yung mga hindi po kayang abutin ng pag-iisip po natin ay kayang ibigay po ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Kung alam po natin ang song na ito, makipag-isa po kayo sa akin sa awitin pong ito. Hallelujah. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay ko na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na pilit iba si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilit iba si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang gabi po sa inyo lahat, at maraming salamat po sa pakikisa po ninyo sa umagang ito. God bless po sa inyo lahat. At bukas po ulit ng madaling araw, pwede pong mga 6 or 7 po tayo ng umaga na mag-prayer live worship. God bless po sa inyong lahat, at maraming salamat po mga kapatid. Salamat po at maraming salamat. Ang Diyos ang patuloy po
na makiisa ang Diyos ang lagi po nating kasama sa buhay po natin. Pagpalain ko po kayo ng ating Panginoong Diyos at God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless po. God bless. Maraming salamat po. God bless po. Hallelujah.